Ang buwan ng Marso ang sinasabing buwan ng mga kababaihan. Dito ginugunita ang kahalagahan ng babae, hindi lang sa tahanan, lipunan, kundi ang kontribusyong na ibibigay nila sa bansa. At dito sa ating bayan, may ilang kababaihan na karapat-dapat rin na parangalan. Kung sino-sino ang mga ito, narito si Sam Ramirez para sa report. Noon, ang babae walang maternity leave, walang karapatang bumoto, mababa ang sweldo at oportunidad pagdating sa trabaho kumpara sa mga kalalakihan. Ngunit unti-unti itong nagbago nang magkaroon ng iba't ibang women's movement noong mga unang taon ng 20th century. Isinulong ng mga women's groups na ito ang mga karapatan ng mga kababaihan at mas maayos na pagtrato pagdating sa trabaho. Bilang pagkilala sa mga paghihirap na ito at bilang paggunita na din sa kahalagahan ng mga babae sa lipunan, ipinagdiriwang ang International Women's Day tuwing 8 ng Marso. Sa Pilipinas, ang selebrasyon ngayong taon ay may temang Juana, ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. Ayon kay Philippine Commission on Women Chairperson Remedios Riquen, binibigyang diin sa tema ang tibay ng mga babae sa kabila ng mga unos na pinagdadaanan o pinagdaanan niya at ng kanyang pamilya. Sangkatutak na crisis sa Lindon, sa Zamboanga, tapos yung Yolanda, etc. So, hindi lamang yung tungkol sa kahirapan ng pag-uusapan, kung hindi yung paano ba natin isinasabuhay ang pagiging matatag ng isang babae. May mga inihandang iba't ibang aktibidades ang PCW sa Women's Week na ginugunita ngayong linggo. Ilan lamang dito ang Gantimpala Awards at photo exhibit. Para naman sa women's militant group na Gabriela, naghahanda silang magmarcha mula Liwasang Bonifacio sa Maynila patungong Mendiola bilang pagpapakita na marami pa ding issue hinggil sa kababaihan ang hindi pa nabibigyang pansin. Naniniwala kami na panahon na para harapin ng ating pamahalaan at ng lipunan at kilalanin yung karapatan at kagalingan ng kababaihan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.